Noong dekada 90 at 80, sino ba namang makakalimot sa mga sikat na bomba star na minsang nagpainit ng malalamig na gabi, lalo na ng mga kalalakihan. Noong mga panahong iyon, isa sa pinakamalaking bentahe ng mga artista lalo na para sa mga kababaihan, ang gumanap sa mga pelikulang medyo na mga manonood. Naging mabisa ang ganitong klase ng mga pagganap upang manatili ang maraming mga bituin sa limelight at maging sentro ng atensyon. Marami sa mga bomba stars na ito ang nag-iwan ng marka sa larangan ng pag-arte, subalit marami din naman sa kanila ang panandalian lamang ang naging karera at unti-unti ding nawala. Ang malaking katanungan ngayon ay nasaan na nga ba ang mga ito? Via Veloso. Isa sa mga sumikat na bomba star noong late 90s at bumida sa ilang mga pelikula, gaya na lamang ng Isla 2, Lollipop, Saga at Hiyas sa Paraiso ng Kasalanan. Siya ngayon ay isa ng ganap na ina ng dalawa nitong anak na sina Jacob at Nicola. Iniwan ni Via ang pag-aartista dahil mas tinutukan niya noon ang pag-aalaga sa kanyang ina na may breast cancer. Nang mamatay ang kanyang ina, muli itong nagbalik sa pag-arte at naging isa sa mga karakter ng primetime series na Bolera kung saan bida si Kylie Padilla. Priscilla Almeda. Bago pa man maging isang sikat na aktres sa larangan ng pagpapasek, unang pumasok si Priscilla Almeda bilang isang teen star na may pangalan noon na Abby Viduya. Noong taong 1996, biglang sikat ang dalaga pa noon na si Almeda nang pagbidahan niya ang isang pelikulang may titulong Sariwa. Tila ito din ang kanyang naging big break noong mga panahong iyon. Noong panahon na lumalamlam ang kanyang karera ay napabalitang nagtrabaho si Priscilla sa bansang Japan bilang isang bartender. Tsaka ito nagtungo sa Canada naman at doon ay nanirahan kasama ang kanyang mga anak habang nagtatrabaho sa isang opisina. Matapos ang mahigit 10 taon ay balik showbiz na muli si Priscilla Almeda. Sa kanyang pagbabalik sa showbiz ay naging bahagi siya ng top rating series na FPJs, Ang Probinsyano. Nakatrabaho niya ding muli ang kanyang dating love team na si Leandro Baldemor sa Kapuso Adventure series na Lolong. Patrick Guzman. Nagumpisa ang showbiz career ni Patrick nang mapansin siya sa Swatch television commercial. Mula noon, nagkasunod-sunod na ang TV at movie appearance ni Patrick. Naging guest co-host siya ni Vilma Santos sa musical variety show na VIP at gumawa ng maraming pelikula noong dekada 90 hanggang early 2000 bago siya nagpasyang bumalik at manirahan ng permanente sa Canada para bumuo ng sariling pamilya. Noong Hunyo ng nakaraang taon, pumanaw ang aktor sa edad na 56 na taong gulang lamang sa Canada dahil sa atake sa puso. Ang Bromance the Movie ang huling pelikulang ginawa ni Patrick. Katia Santos. Nagsimula siya noon bilang child star pero nang siya'y magdalaga, hindi na lang daw talento ang napapansin sa kanya, kundi maging ang kanyang Itong araw ang naging daan para malinya siya noon sa pagpapasex. Siya ang isa sa mga orihinal na miyembro ng Viva Hot Babes, ang binansagang Materiales Fuerte na si Katia Santos. Pero alam niyo bang graduate pala ng kursong Business Administration si Katia at ngayong tinalikuran na niya ang pagpapasex. Ang tanging papel na lamang niya na kanyang ginagampanan ay ang pagiging asawa at ina. Lara Morena. Siya si Mylene Sanchez sa totoong buhay. Isa din sa mga pinakatinitingalang bituin sa larangan ng bomba films noong kanyang kapanahunan. Ilan sa mga pinagbidahan nitong pelikula ay ang Selosa, Criselda, Sabik sa Iyo, Troika at Malikot na Mundo. Hanggang sa ngayon ay aktibo pa rin ito sa mundo ng showbiz at masaya sa kanyang longtime partners na si Paolo Bejones. Masaya din si Lara kasama ang kanilang ampon ni Paolo na si Avery kasama pa ang mga anak niya mula sa dati nitong nakarelasyon. Aramina. Walang alinlangan na isa si Aramina sa mga pinakapinagpasyahan ng marami noong kanyang kapanahunan dahil na rin siguro sa ganda ng hubog ng katawan nito. Kaakibat ng kanyang pangalan ay ang mga kontrobersiya din sa kanyang buhay lalo na sa kanyang buhay pag-ibig at sa pagitan nila ng kanyang kapatid na si Christine Reyes. Labis ang kasikatan noon ni Aramina lalo na sa kanyang mga daring roles sa mga pelikula noong kasagsagan pa ng bomba films. Hindi man nagpatuloy si Aramina sa mga ganitong klase ng role, sa ngayon ay aktibo pa rin siya sa mga proyektong mapatelevision man o big screen. Masaya ngayon si Aramina sa piling ng kanyang asawa na si Dave Valmarines. Aya Midel. Sa laki ng hirap noon ni Aya Midel ay tinagurian siyang papaya queen ng ilan nitong mga tagahanga. Ilan sa kanyang mga pinagbidahang pelikula noong panahon ng kanyang kasikatan ay ang Totoy Mola, Sisa, Akin Ka Lamang, Laruang Buhay at Gatilyo. Sa paglamlam ng kanyang karera sa showbiz, tila nahanap naman niya ang panibagong tagumpay sa larangan ng pagluluto bilang isang chef. Nagtapos si Aya Midel sa Center for Asian Culinary Studies with a degree in International Cuisine, Baking and Pastry.
Sa ngayon ay nagpapatakbo siya ng mga restaurants at kabilang dito ang Albay sa Bicol at Isiayas Garden Bistro sa Tabaco. Na-feature din noon si Aya Midel sa proyektong Kain na ng Department of Tourism. Ang kanya raw anak na si Shania Ishii ang naging inspirasyon ng dating sexy star sa pagluluto. Hiwalay si Aya sa kanyang Japanese husband na si Yoji Hayukawa, pero kahit hiwalay na sila, nananatili naman silang magkaibigan at nagtutulungan para sa kanilang anak. Katrina Paula. Matapos ang kanyang naging break sa show business, nagtungo si Katrina sa bansang Japan upang doon ay maging isang performer. Matapos nito ay nagtrabaho din siya sa pagtitinda ng mga alahas at mamahaling mga bags. Noong taong 2017, siya ang nag-represent sa Pilipinas sa Mrs. Queen of VOAA o Voice of an Angel sa bansang Japan kung saan naiuwi niya ang titulong third runner-up. Leandro Valdemor, isa sa mga tinitiliang hunk noong kanyang kapanahunan. Ilan sa kanyang mga sumikat na pelikula ay ang Patikim ng Pinya at Tukso, Layuan Mo Ako 2. Sa kabila ng kabisihan nito sa kanyang wood carving business, nagkakaroon pa rin ng oras si Leandro na umarte sa ilang mga pelikula at palabas sa telebisyon sa kasalukuyan. Claudia Coronel. Si Claudia ay isa sa mga discoveries at build-up sex stars noon ng Seiko Films ni Robbie Tan bilang kapalit noon ng ST Queen na si Rosana Roses. Nagtatrabaho noon bilang waitress sa isang restaurant si Claudia nang siya'y maispatan ng big boss ng Seiko Films na si Robbie Tan. Nanirahan siya sa Amerika matapos niyang pakasalan sa Pilipinas ang kanyang ex-husband na ngayon, ang Chinese-American businessman na si Andy Zhang noong August 28, 2009 na ginanap sa Iglesia ni Cristo Temple in Quezon City. Doon ay nagtayo ng care home ang mister ni Claudia at doon din siya natutong maging caregiver. Pagkalipas ng halos 5 taon, nauwi sa divorce ang kanilang pagsasama. Dahil dito, dumaan sa depresyon si Claudia at makailang ulit na itong nagtangkang magpakamatay. Namimiss man ni Claudia ang showbiz, adjusted na umano siya sa kanyang buhay ngayon sa Amerika. Glidel Mercado. Siya isa sa mga White Castle girl na kung saan makikita siya sa isang larawan na nakakulay pulang swimsuit habang nakasakay sa isang kabayo. Naging sikat noon ang aktres na si Glidel Mercado lalo na sa kanyang pagganap sa pelikulang Sidhi. Labis na hinangaan ang balangkinitan at makinis na pangangatawan noon ni Glidel kaya naman marami ang mga kalalakihan ang pinagtasyahan siya. Iniwan ni Glidel ang ganitong klaseng mga role at mas piniling maging disente sa pag-arte. Patuloy pa din siyang aktibo sa pagganap sa ilang mga palabas sa telebisyon man o sa pelikula. Masaya ngayon si Glidel kasama ang kanyang pamilya. Gardo Bersosa. Ang kinikilalang matsyete ng pelikulang Pilipino. Minsan din siyang hinirang bilang Asia's Sexiest Man Alive. Naging kilala siya lalo na nang bumida siya sa mga pelikulang Sabik sa Halik, Matsyete 2, Ang Halimuyak ng Babae. At pinasok din ni Gardo ang drama at doon ay pumatok din ang kanyang talento. Sa ngayon aktibo pa din sa showbiz at sa social media na kung saan gumagawa siya ng mga nakakatawang video sa TikTok. Isa na naman sa mga sumikat na sexy actor noong dekada 90. Ilan sa mga nasamahan niyang pelikula ay ang Kiliti, Linggo Lang ang Pahinga, Dapat Lang at Sa Paraiso ni Efren. Sa ngayon aktibo pa rin sa showbiz si Anton at nakagawa pa ng ilang mga pelikula sa GMA7 kabilang na ang Joaquin Bordado, Pepito Manaloto at Bolera. Gary Estrada. Naging patok si Gary noong dekada 90 lalo na nang ginampanan niya ang ilang role sa mga pelikulang pagnanasa, bayad puri at sensual. Siya ngayon ay aktibo pa din sa showbiz habang masaya din siya sa piling ng kanyang asawa at mga anak. Pinasok na din ito ang mundo ng politiko. Gino Antonio. Kung noon ay nagpapakita ng katawan si Gino sa harap ng kamera, ngayon ay ibinibilad naman niya ang kanyang sarili bilang isang fisherman. Sa ngayon ay abala siya sa kanyang 1,500 square meter na fishery sa Dumaguete City.